Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Manika ang isa sa mga pinakasikat na laruan ng mga bata na madalas nating nakikita sa loob ng bahay. Ang ating kwento ngayong gabi tungkol sa isang manika na pag-aari ng isang pastor. Hindi ito namamalagi sa kanyang bahay, kundi sa maliit na kapilya kung saan siya madalas nagmimisa. Bakit nga ba andoon ang manika sa kapilya? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Isang hapon ng Biyernes. May isang sasakyang kulay itim ang huminto sa harapan ng isang maliit at pasirang kapilya sa isang liblib na probinsya. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Isang may edad na lalaki ang lumabas doon. Napatingin ang mga tao sa labas ng kapilya. Nagbulungan. Siya ba si Pastor Ambo? Ang bagong pastor ng kapilya natin? Tanong ng pinakamatandang deboto ng kapilya na iyon. Tumango lamang ang ilang kasamahan niya. Lumabas ang mga katiwala ng kapilya at saka tinulungan ang pastor na ibaba ang kanyang mga gamit sa sasakyan. Ang pinakahuling inilabas mula sa sasakyan ay ang manikang madungis. Halatang luma at hindi na napaglalaruan pa ng bata. Tinangkang kunin iyon ng katiwala para bitbitin pero tumanggi si Pastor Ambo. Siya na raw ang magbibitbit. Saka mahigpit nitong niyakap ang manika sa kanyang bisig. Nakita iyon ng mga tao. Muling nakarinig ng mga bulungan sa paligid. Bakit nga ba may manika ang pastor? Bakit napakadungis ng manika? Mas lalo na umugong ang mga usap-usapan tungkol sa manika ng pastor nang ipatong niya iyon sa altar para sa kanyang unang misa sa kapilya. Marami ang hindi natuwa sa ginawa ni Pastor Ambo. Para raw itong walang galang sa sagradong misa. Marami naman ang nagtataka sa ginawang iyon ng pastor. Walang nakakaalam kung bakit niya iyon ginawa. Sa mga sumunod nitong misa, palagi niyang ipinapatong sa altar ang madungis na manika. Kaya naman naging tampulan na ng usapan si Pastor Ambo sa lugar na iyon. Siya madalas ang pinag-uusapan ng mga nanay sa tuwing nagpapatulog sa kanilang mga anak. Pati na rin ang mga tatay sa bukid na nagpapahinga habang tirik pa ang araw. Pati na ang mga kabataan na kakalabas lang ng eskwela. Si Pastor Ambo lagi ang laman ng usapan nila hanggang makauwi na sa kanila.
Iba't iba ang teorya ng mga tao. Ginawa na ngang panakot sa mga bata ang manika ni Pastor Ambo. Para maagang matulog ang mga bata, laging sinasabi ng kanilang mga ina na naglalakad tuwing hating gabi ang madungis na manika ng pastor. Pumapasok daw ito sa mga bahay-bahay para maghanap ng batang hindi pa natutulog. Kukunin daw ng manikang iyon ang mga batang matitigas ng ulo at idadala sa pinakatuktok ng bundok at saka iiwan doon. Naging epektibong panakot ang manika ni Pastor Ambo. Meron ding ibang grupo ng mga tsismosa ang nagkakalat ng haka-haka. Sabi nila, isa raw mangkukulam si Pastor Ambo at instrumento nito ang kanyang manika para mangkulam ng mga taong hindi nito gusto. Lahat ng usap-usapang iyon ay nakarating kay Pastor Ambo. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili niya sa mga taong iyon. Palagi lang nitong niyayakap ng mahigpit ang madungis na manika at saka bubulong. Ako lang ang nakakaalam ng totoong kwento mo. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy ang pagpapamisa ni Pastor Ambo. Patuloy din ang kwentuhan tungkol sa kanyang madungis na manika na nakapatong sa altar. Walang naglakas ng loob na komprontahin ng pastor tungkol doon. Hanggang isang araw, ang pinakamatandang katiwala ang lumapit kay Pastor Ambo para malaman ang totoo. Pastor, siguro naman ay nadidinig niyong mga usap-usapan ng mga tao tungkol sa manika ninyo. Nag-aalangang simula ng matandang katiwala. Tumango lang ang pastor. Dinampot nito ang kanyang madungis na manika sa altar at saka muling hinarap ang matandang katiwala. Hayaan mo silang ibuka ang kanilang bibig para puntiryahin ang walang kamuwang-muwang kong manika. Kung iyan ang kakasaya nila, hayaan natin sila. Hindi na hinintay ni Pastor Ambo na makasagot ang matandang katiwala. Agad itong tumalikod para pumasok na sa kanyang kwarto. Pero bago pa makalayo si Pastor Ambo, nakita ng matandang katiwala na hinalikan nito ang madungis na mukha ng kanyang manika. Napailing na lang ang matandang katiwala. Para sa kanya, nasisiraan na ng bait ang pastor. At iyon naman ang bagong kwentong ikinalat nito sa ibang tao. Dahil hindi na makatiis ang mga tao na malaman kung bakit laging kasama ng pastor ang madungis na manika, sinubukan nilang mangalap ng impormasyon tungkol sa buhay nito bago siya dumayo sa kanilang lugar. Pero bigo silang lahat. Napakapribado ng buhay ni Pastor Ambo. Napakahiwaga. Kaya tuloy mas lalong umugong ang mga usap-usapan sa totoong pagkatao nito. Marami talaga ang naniniwala na ginagamit lang nito ang salita ng Diyos para itago ang totoo nitong kasamaan. Paniwalang paniwala ang karamihan na kampon ng kadiliman si Pastor Ambo. Marami rin ang sumang-ayon na isa raw itong aswang
tulad ng napapanood ng mga matatanda sa lumang pelikula. Mas lalo ngang lumakas ang kutob ng karamihan nang biglang lumaganap ang isang hindi maipaliwanag na karamdaman sa kanilang lugar. Marami ang tinamaan ng sakit na iyon na naging dahilan ng kamatayan ng ilan. Walang nakakaalam sa misteryosong sakit na iyon. Wala rin silang nahanap na lunas. Pero isa lang ang sigurado sila. Si Pastor Ambo ang salarin. Para sa kanila, sakalang naman nagkasakit ang mga tao roon mula nung dumating ang pastor. Siya ang sinisisi ng lahat ng tao roon. Mula noon, naging mailap na ang mga tao sa kanya. Hindi na sila pumupunta sa kanyang misa. Lubhang nalungkot si Pastor Ambo nang makitang bakante lahat ng upuan sa kapilya. Wala nang gustong makinig sa kanya. Muli nitong niyakap ang kanyang madungis na manika at saka bumulong. Ako lang ang nakakaalam ng totoong kwento mo. Isang gabing maulan. Nasa kwarto si Pastor Ambo at nakahiga sa kanyang kama. Kayakap nito ang kanyang madungis na manika. Panay ang ubo ng pastor. Mataas ang lagnat nito. Walang gustong mag-alaga sa pastor dahil sa takot na baka gawan sila nito ng masama. Napakalungkot ng pastor ng mga oras na iyon. Tanging ang kanyang madungis na manika ang kasama nito. Pinagmasdan niya ang mukha ng manika. Parang kinurot ang kanyang puso nang maalala kung sino ang totoong may-ari nito. Ang kanyang nag-iisang anak na si Esther. Hindi siya pwedeng makalimot sa araw na ipinanganak si Esther. Iyon ang simula ng kanyang kasiyahan at pangako ng paglilingkod sa Panginoon. Matagal kasi nilang ipinagdasal na mag-asawa na mabiyayaan sila ng anak. Ilang dekada ang lumipas bago sila napagbigyan. Paniwala ni Pastor Ambo, dininig ang kanilang kahilingan dahil nangako itong maglilingkod habang buhay sa tahanan ng Diyos. Kompleto na sana ang buhay ng pastor dahil meron na siyang sariling pamilya. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, inatake sa puso ang kanyang asawa na dahilan ng maaga nitong paglisan. Lubhang dinamdam iyon ng pastor pero mas nanaig sa kanya ang katotohanan na iyon ang itinakda para mas lalo itong mapalapit sa dakilang lumikha. Ang anak niyang si Esther ang palagi niyang kaharap habang inaaral ang salita ng Diyos. Papa, gusto kitang makita sa harapan ng altar balang araw. Gusto ko, kasama mo ko lagi sa misa mo. Kami ng manika ko. Malambing na wika ni Esther habang sinusuklay nito ang buhok ng kanyang paborito at nag-iisang manika. Napangiti si Ambo.
Mas lalo itong ginanahan sa narinig sa kanyang anak. Kaya nagpursigi itong maging isang ganap na pastor para matupad na niya ang kahilingan ng kanyang anak. Pero mukhang may ibang plano ang Diyos. Bago pa man maging ganap na pastor si Ambo, na aksidente si Esther. Nabitawan nito ang kanyang manika sa gitna ng kalsada at pagdampot nito, hindi niya namalayan ang pagdating ng sasakyan na nawalan ng preno na agad kumitil sa kanyang buhay. Halos mawasak ang buong katawan ni Esther, pero hindi ang manika nito. Naprotektahan niya ito. Hanggang sa huli nitong hininga, kayakap pa rin nito ang paborito niyang manika. Napakasakit na maalala ito para kay Pastor Ambo. Kapag sumasaglit sa kanya ang pagkawala ni Esther, para siyang hinihiwa sa puso. Sa pagkamatay ng kanyang anak, nagpasya si Pastor Ambo na lisanin ang kanilang lugar at maghanap ng kapilya na walang nakakaalam sa kanyang masakit na nakaraan. At sa kapilyang kanyang nilipatan, ipinangako niyang kasama niya palagi sa misa ang paboritong manika ng anak niya. Kahit man lang ang manika ni Esther ang makasaksi sa pagiging ganap na pastor ni Ambo. Kahit sa manika na lamang matupad ni Ambo ang pangako sa kanyang anak. Natigil ang pag-alala ni Pastor Ambo sa kanyang anak nang makarinig ito ng kaluskos mula sa kanyang pintuan. Esther? Anak? Ikaw na ba yan? Sambit ng nagdidiliryong pastor. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto. Iniluwa noon ang isang lalaking may hawak na patalim. Nakatitig at nakangisi ito kay Pastor Ambo. Kilala siya ng pastor. Tatay ito ng isa sa mga namatayan ng anak dahil sa misteryosong sakit na kumalat sa kanilang lugar. Kabilang din ang lalaking ito sa mga nag-iisip na ang pastor ang nagpakalat ng sakit na iyon. Hinang-hina si Pastor Ambo habang sumisiksik sa gilid ng kanyang kama. Mas lalong humigpit ang yakap niya sa kanyang manika. Patawarin ka ng Diyos sa kung anuman ang binabalak mo. Patawarin ka. Mahinang sambit ng pastor bago ito lapitan ng lalaki para saksakin ng paulit-ulit. Nang masiguro ng lalaki na hindi na mabubuhay pa ang pastor, saka ito nagmadaling tumakas. Habang si Pastor Ambo naman, naiwang naliligo sa kanyang sariling dugo. Hindi pa rin ito binibitawan ang madungis na manika na nooy nababad na rin sa dugo. Bago tuluyang pumikit ang pastor, nakita pa nito kung paanong nagbagong anyo ang madungis na manika. Sa isang iglap, mukha ni Esther ang tumambad sa naghihingalong pastor.
Papa, salamat at palagi mo kaming isinasama ng manika ko sa misa. Tara na. Umuwi na tayo sa bahay ng Diyos. Hinihintay ka na namin ni Mama roon. Paanyaya ni Esther sa kanya. Napangiti si Pastor Ambo at bago ito pumanaw, muli itong bumulong. Ako lang ang nakakaalam ng totoong kwento mo. Liham ng gabi. Liham ng gabi.